Ako'y kawan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amin. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Pangyarihang Diyos Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Igdasal natin ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga OFW, at ang mga may pinagdaraanan sa buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinananauli at pinahalagan mo ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang mahubog sa sigasig ng iyong Espiritu at maging matatag sa pananalig at masipag sa paggawa ng pag-ibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amin. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa, sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa ilang at lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa Panginoon, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito kahit di umuulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan.
Sariwa ang dahot laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Di ba't sadyang may kapwa ang sarili, napatayin na ng pagsisilbi, at mamanghang ligaya'y dadalisay, pag sa kapabuhay mo ay naalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap, at tandaan ganyang pagmamahalan, unang-unang atas ng kabanalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tatad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ng mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparani. At sinabi ng mayaman, kung gayon po ang mga Abraham, ipinamamanhi ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga niyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri Puri ka ka namin. naming Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang storya ng isang sobrang yaman at isang sobrang hirap na nang parehong mamatay ay nagkaiba ang sitwasyon sa kabilang buhay, sapagkat yung sobrang yaman ay napunta sa impyerno, samantalang yung sobrang hirap na si Lazaro ay napunta sa kalangitan. Sa makatuwid,
Ang naranasan sa kabilang buhay ng sobrang yaman ay sobrang hirap. Samantalang ang naranasan sa kabilang buhay na si Lazaro na sobrang hirap ay sobrang kaginhawahan. Actually, kulang nga po, understatement nga po sa palagay ko ang salitang sobre. Sapagkat sinasabi po, di ba, sa 1 Corinthians 2 verse 9, patungkol sa kalangitan, no eye has seen, no ear has heard, no mind has ever imagined what God has prepared for those who love Him. So, kulang ang salitang sobra para i-describe ang kaligayahan at kaginhawahan ng mga kaluluwang napupunta sa kalangitan kung paanong kulang din naman ang salitang sobra para i-describe ang kalungkutan at kapighatian ng mga kaluluwang napupunta sa impyerno. Narinig naman po natin yung pakiusap nung mayaman na nasa impyerno. Kahit konting patak lamang ng tubig para palamigin sa dila niya sapagkat ayon sa kanya, lubha siyang naghihirap sa apoy na naranasan niya. And so, it would be easy for us to think, perhaps, na dahil sa matinding paghihirap ng mga naranasan sa impyerno, ay nandun ang kanilang pagsisisi to the point na gusto nilang magbago, baguhin ang masamang ugali nila, baguhin ang masamang karakter nila. But you know what? You'll be surprised to know na hindi ganun sila. Hindi sila ganun na gustong magbago talaga. Tingnan po ninyo, yung karakter pa rin nung mayaman na napunta sa impyerno. Sa palagay po ba ninyo, nagbago? Diba, bose pa rin siya kung utusan niya si Abraham, bagamat may pakiusap, pero nag-uutos siya. Sapagkat kahit na anong sabihin ni Abraham, nag-i-insist siya. At anong tingin niya kay Lazaro? Wala pa rin. Nobody pa rin. Utusan pa rin. In fact, hindi niya mapapansin kung hindi niya kailangan eh. Kinailangan lamang niya, kaya napansin niya. Pero sa mahabang panahon na hindi niya kinailangan si Lazaro, napansin ba niya? Hindi. And besides, hindi siya humingi ng tawad sa Diyos. Or at least, kay Lazaro, sa kasalanan at mga pagkukulang niya. So, nakita po ninyo, bagamat nawala na ang lahat sa kanya, ang yaman niya, natira ang masama at makasariling pag-uugali niya. And so this tells us ng mga kaluluwa ng taong mapupunta ng impyerno ay forever talagang magiging masamang tao. Hindi na sila kailanman magbabago kahit na lubos na at forever ang paghihirap ng mga ito. Maliwanag po ang sinasabi sa Book of Revelation 16:10 to 11 or 12. At ibinuhos ng ikalimang anghel ang laman ng kanyang mangkok sa trono ng mga halimaw at nagdilim ang kaharian ng mga ito. Napakagat sa labi ang mga tao dito at sinumpa nila ang Diyos ng langit dahil sa paghihirap na naranasan nila, dahil sa naranasan nilang mga piksa. Pero kailanman, hindi sila tumalikod at nagsisi sa mga masamang ugali nila. So, seselyuhan lang ng impyerno ni Satanas ang pagiging masama ng isang tao. Kumbaga, mas ima-magnify pa, mas i-solidify pa. Yes, in hell, there will still be wailing and grinding of teeth. Maaring nando doon ang pag-isisi, pero worldly grief, pag-isising makasarili dahil lamang sa discomfort na naranasan. Pero hindi ito godly grief na nagsisisi dahil ang Diyos ay kanilang nasaktan. Besides, ang tunay na pagbabago ay produkto ng prompting ng Espiritu Santo. And certainly, walang Espiritu Santo sa impyerno. And so, hell is filled with people with great hatred towards God. Hearts that are hostile and angry toward God. Now, how about that? I mean, gugustuhin pa ba natin mapunta ng impyerno na ang makakasama natin ay ganitong uri ng mga tao na masama na at kailanman hindi magbabago kahit matindi na ang paghihirap ng mga ito? You see, yung makakasama mo yung pinakachismosa, pinakasinungaling, pinakahalangang kaluluwa, pinakamagnanakaw, pinakamainitin ng ulo, pinakamapagmura, pinakamahala, lahat na hindi kailanman magbabago. How about being with this kind of people? And ikaw mismo, bagamat nandun ang pag-isisi dahil sa hindi mo naman kalikasan ang hindi maging mabuti. Hindi mo kalikasan ang maging masama. Yung pag-isisi na you'll be forever uncomfortable with it, pero wala ka nang magawa. Kasi hindi mo rin ang gusto yung paguhin ang sarili mo. Bukod pa yan sa
asupre, bukod pa yan sa kadiliman, bukod pa yan sa mabahong amoy, bukod pa yan sa pagto-torture ng mga demonyo, bukod pa yun. Sabi kung hindi pa po impyerno ang tawag natin doon, hindi ko na alam kung anong maitatawag doon. Kaya katakutan sana natin yung tayo mapunta ng impyerno. Lagi kong sinasabi na hindi tayo mapupunta ng impyerno dahil makasalanan lang tayo. Sapagkat kung ang pinakabasehan lang ng pagpunta sa impyerno ay pagiging makasalanan, makikita-kita tayong lahat doon at baka wala nang lugar para sa ating lahat sa impyerno sapagkat makasalanan ang lahat ng tao. Ang sinasabi ko ay ang mga napupunta ng impyerno ay yung mga nagkakasala pero hindi nagsisisi. Yung mga kasalanan pero pinaninindigan pa rin yung mali nila. Kahit na marami nang nasasaktan, kahit na marami nang nagsasabi sa iyo na, "Dali ka, magbago ka na, mag-sorry ka na, mag-apologize ka na." Hindi yung deadma lang tayo. Hindi yung nagso-sorry nga tayo pero ang dami naman nating sinasabi pa. Sorry na lang, yun lang ang kailangan. Kasi kapag nagso-sorry tayo tas ang dami pa nating sinasabi, parang hindi bukal sa loob natin yung pagkisisi. And chances are, pwede pa rin nating gawin uli yun. Kasi nagso-sorry lamang tayo just to appease people, para lamang hindi na tayo parusahan, para lamang hindi na tayo mapag-usapan, at hindi dahil ang Diyos ay alam natin na ating nasaktan. Yun ang dapat na maging motibasyon natin sa pagkisisi. Mali yung ginawa natin, nasaktan natin ang Diyos at ang kapwa natin. Yun lang. Sa madaling salita, iwasan natin ang maging mayabang sapagkat ang pagiging mayabang ang siyang nagpapalala sa ating kasalanan. Huwag po natin gayahin yung mayaman sa Ebanghelyo, pati na yung mga tao sa ating unang pagbasa na nagtitiwala sa tao at hindi sa Diyos. Trusting not in God, but in man. Sapagkat maliwanag ang sinasabi sa atin na magkakamit ang mga taong yan ng kaparusahan. Hanggang sa kaparusahan na walang hanggan kung hindi magbabago ang karakter ng mga taong yan. Pero sa salmong tugunan ay ina-assure naman na sa atin ng Panginoon na mapalad ang mga umaasa sa Kanya tuwina. Ito sana mga kapatid ang ating pagdasal sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang ang samo pinagdaraan. ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung diringgin ng Diyos Umikit tayo. ang samo ko. Panginoon, maraming salamat sa pagsagip mo sa akin, sa aming lahat sa pagkakasala at hanggang ngayon, ipinamamalas mo po yun. Sabi mo nga kung saan nandun ang pagsuway, nandoon ang biyaya mo, nandoon ang pagkalinga, ang pagmamahal na binibigay mo para kami makaligtas sa pagkakasala. Tulungan mo po kaming makita yon at pahalagahan yon. Huwag nawa naming isnabin yon dahil sa yabang namin. Tulungan mo po kaming magising sa katotohanan sa lalong madaling panahon. Pinagdarasal din po namin ang mga taong gusto naming magbago. Sana habang maaga makapagbago na sila. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong Ang tunay na pagbabago ay ngayon. Hindi mamaya, hindi sa makalawa, hindi sa'yo bukas. Lalo na hindi kapag tayo'y namatay. lalapit Maraming mga chance ngayon.
Pero hindi laging ganito. Huwag nating mayroong palampasin. Huwag nating sayangin. Huwag nating isnapin ang pagmamahal ng Panginoon kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Na para na sa una-una, ngayon magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, Amang mapagmahal. Ngayon sa iyong hapag, kami nag-aalay. Alak at tinapay, alay ng iyong bayan. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, Amang mapagmahal. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ng aming mga alay upang kami kalugdan mo at ganap na kasihan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amin. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pansalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagkasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa gili mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo sa Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming lahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumaong. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Makipagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Iniling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan. Kordero Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Walang makikita pag-ibig mo, at sa paglilingkod may saya sa puso ko, sapagkat tangi sa kapwa lang makikitang pag-ibig mo, at sa paglilingkod may saya, at sa paglilingkod may saya, at sa paglilingkod may saya sa puso ko, sa puso ko, sa puso ko. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pamalagiin nawa kaming buhay ng pagkasalo namin sa banal na pakikinabang at dulutan nawa kami nito ng iyong kapatawaran at patatagin nawa kami sa tapat na pagmamahal sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahama.
maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawalan ng saysayang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikabaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birin ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Panalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa iba. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo sa mga ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amin. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Okay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dahisay. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsindang sa kalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Salamat po.